Masaya nang humarap sa media sina Senate President Francis Escudero pati na ang transport group na Magnificent Seven. Ang grupong ito ay sumusuporta sa Public Transport Modernization Program ng gobyerno. Nakapulong na Escudero ang grupo at paglilinaw ng lider ng Senado, hindi tutol ang mga senador sa modernisasyon. At sinabi ko nga sa kanila, ang layunin namin ipagpaliban ito sa mga hindi pa handa, sa mga hindi pa tapos yung route plan, sa mga hindi pa nakukumbinsin ng gobyerno. Hindi nila dapat ipagbawal o ideklara ng kolorum itong mga rotang ito na hindi pa nagko-comply. 83% na ang nag-comply. Sila'y bahagi ng grupong 83% na nag-comply. Hindi ito dapat ma-postpone, hindi ito ang layunin namin gawing i-postpone ito. Magpatuloy lang dapat ito. Maliwanag sa posisyon ng Senado. Hindi kami tutol sa modernisasyon. Ito'y dapat gawin lamang ng tama, maayos. Yung aming ugnayan kay SP Cheese ay napakaganda at nagkaroon po ng pagliliwanag sa aming lahat na hindi po suspension. Sapagkat nagkaroon po kami ng damdamin na sinususpende. Hindi ho pala. Hindi rin anya intensyon ng mga senador na harangin ang mga transport group na nakasali na sa modernization program. Ang gusto lang daw ng mga senador ay wag naman baliwalain ang hindi pa nakakapag-consolidate ng mga tsuper. Suspension dun sa 16% ang aming sinasabi sa resolusyon dahil trabaho ng gobyerno, hindi naman automatic na ipagbawal, deklarang kolorum, bigyan ng deadline ng anuman. Hindi naman talaga yun ang intensyon dahil malumanay, swabe at smooth na tumatakbo yun. Bagaman may ilang problemang natalakay kami at susubukan din naming hanapan ng solusyon. Sa ngayon, nakatakda rin pulungin ni Escudero ang mga transport group na umaangal sa PUV modernization, pati na rin ang Transportation Department. Nauna namang sinabi na ng Pangulo, disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi ituloy natin. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.